Na ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po natin malalaman kung ano ba talaga ang dapat natin gawin, sapagkat ang Diyos ay mabagin, puspos ng awa, ayag po siya sa pagkagalit. At yun po mahalaga, mga kapatid, ngayon sa ating bawat isa. Kailangan natin malalaman ang salita ng ating Panginoon. So sinabi po ng Panginoon Jesucristo, hallelujah, na siya po ay nagministry dito sa lupa, diyan po sa Mateo 4:17, na magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So yun talaga, walang hindi po iba ating tututuro, ganun pa rin, pagsisi talaga. Mga kapatid, ang ating pinapangaral, kasi malaga po pagsisisi, baka maabutan tayo ng kamatayan, hindi pa tayo nakapagsisi. So dadalhin po natin kasalanan natin doon sa hatol, mga kapatid. Napakalaga po na alam po natin na sana sa ating panahon ngayon dapat natanggap na talaga natin ang kapatawaran at saka nabautismo na tayo sa kanyang pangalan, sapagkat ang pangalan niya ay kapatawaran talaga sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Napakalaga po talaga na makamit natin pagsisisi talaga na mula sa ating Panginoon. Hindi kayo pagsisi lang ng sa magitan ng bibig, subalit walang katibayan yung bautismo. Kasi ang bautismo, yung pa ng pagkatibay, mga kapatid, sa ating pagsisi. Hindi pwede na sabihin natin nagsisi na po tayo, subalit wala pa tayong bautismo. So walang katibayan yan. Kung ano pa yan, parang kung sa ano pala, sa papeles pa yan, parang na nakanotary po, no? mayroong hangko, no? May hangko talaga yan, nakanotary yung papeles para paniwalaan talaga na totoo yun. So talagang ganun ang panahon natin. Dapat na tanggapin natin ang kapatawaran, na mayroon talaga katibayan, nagsisi na po tayo. Kasi kung nagsisi tayo wala nagpapatawad, walang kapatawaran, so mahirap po. Nandiyan pa rin yung kasalanan, magsisi ka man, wala nagpapatawad, kasi ang kapatawaran, ang pangalan po na Kristo po. So yun po ibig sabihin. So dapat ang magsisi po natin may katibayan, no? Ibig sabihin, bautismado talaga tayo sa ating magsisisi. Ang nagpapatibay dyan ang bautismo. Yun po ibig sabihin. Na kung sabihin natin nagsisi po tayo, wala na tayong bautismo, so hindi po tayo makapagsabi na napatawad na po tayo. Kasi ang pagpatawad dapat may katibayan yan. Kailangan may release paper ka. Kung wala kang release papers galing sa jail, na hindi ka mapalabas ng gwardiya, ng bilangguan. Pero kung may release paper ka na napapatunay, napatawad ka na, bayad ka na ng kasalanan mo, mapalabas ka talaga. So ganoon lang din sa harapan ng Diyos, na kung ang ating pagsisi wala nang papatibay na napatawad na talaga ating mga kasalanan dahil nagsisi po tayo, so dapat lang may katibayan talaga, mga kapatid. Ito po ibig sabihin. Sana naunawaan po natin ang salita ng Diyos, na ibig sabihin na nagsisi po tayo, subuitan natin bibig at saka wala nang papatunay, so hindi natin masiguro na napatawad na ba talaga tayo, mga kapatid. So yun talaga ang dapat natin gagawin. Nagsisi tayo at saka may kasamang bautismo. Kapag nagsisi po tayo ngayon walang bautismo, so walang kapatawaran yun. So nandiyan pa rin yung kasalanan natin. Ngayon pagdating ng hatol, nandiyan pa rin yung kasalanan natin. Hindi ka makapunta sa kaharian ng langit, doon ka sa impyerno, kasi may hatol ka. Wala naman sa oras ng paghatol, wala nang kulungan doon, mga kapatid. Ngayon nakakulong pa ang mga kaluluwa, pero sa oras ng hatol wala nang kulungan doon, impyerno na talaga ang naghintay. Ngayon may hatol pa, nakakulong pa ang mga kaluluwa ngayon doon sa daigdig mga patay. Pero sa araw ng paghatol, mga kapatid, wala nang kulungan doon. Kahit na yung kulungan, tinapon na po sa dagatan na po yung kulungan ng mga kaluluwa, kasama yung hadis sa hadis. Sa dagatan na po yan, makatapon na po yan. Dito po doon po sa Revelation 20 versikulo 13. Yung kamatayan sa daigdig mga patay, yung sa hadis, itapon po yan sa dagatan na po kulungan. So kaya sa oras ng hatol, wala na talagang panahon na mayroon pa tayong makulong. Kulong mo na to, baka matapos hindi siya. Wala na, impyerno talaga diretso pang mga kapatid. Impyerno na diretso, wala nang tulad ngayon na ipapatalo ngayon sa
Pwedeng mapatay, naghintay po sila ng hatol na sana ang awa ng Diyos ang mababaw at saka talagang mapalaya sila. Pero mga kapatid, mahirap po kasi may nakasulat po sa ating gawa. Yung pinakasulat sa Revelation 20 versikulo 13 na may aklat ng gawa. So kaya mga kapatid, dapat talaga alam natin na yung aklat ng gawa, wala tayo nakasulat doon. Sa aklat ng buhay tayo nakasulat. Kasi aklat ng buhay, yun talaga ang mabuhay sa pagparito ng Panginoon Kristo po. Yun lang po yung makapunta sa kaharian ng langit, yung nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay, impyerno talaga ang punta. So sayang naman mga kapatid, umasa po tayo, nag-abuli po tayo sa iglesia, no? Tumutulong tayo sa kapwa natin, yung pala ang ating hantungan, parusa pa rin dahil ang ating kasalanan, hindi mabayaran niya nating pagbigay, no? Ang kasalanan talaga. Ang pagbigay, iba yung pagbigay. Yung pagbigay mo sa kapwa mo, tulong mo sa kapwa mo, hindi ibig sabihin dahil tumulong ka sa kapwa mo, mapatawad yung kasalanan mo. Ang pagbigay sa kapwa, pagtulong sa kapwa, mabuti yun. Pero hindi sinasabi dahil mukha ka na mabuti, mapawalang sala ka na. Hindi po, kasi ang kapatawaran ng kasalanan sa dugo po, mga kapatid. Sa dugo po ng Panginoon Kristo po, hindi po sa ating kabutihan. Kasi kung sa kabutihan tayo mapatawad, walang kabuluhan ang pagpapako ng Panginoon sa itaas ng krus. Ganun ang ibig sabihin mga kapatid. Hindi sinasabi ngayon na mabuti ang ginawa mo, mapawalang sala ka na. So hindi pwede mga kapatid. Dapat alam natin ang totoong pamumuhay. Dapat alam natin ang totoo na pagtuturo ng salita ng Diyos. Mahirap ng mga kapatid, inasahan po natin, darating ng panahon, yun pala ang ating mahantungan, yung pala ang apoy na hindi mamatay dahil po sa kakulangan na ating kalaman. So dapat na mga kapatid na alam natin, no? Dapat alam natin ang ating pamumuhay ngayon na ito ba talaga ay tama na ito, talagang meron akong pag-asa sa buhay na walang hanggang. So napakahalaga mga kapatid na yun talaga ang ating dapat gagawin, no? Kasi kung magsisi ka lang, sabihin mo na, Panginoon, ako po nagsisi na hanggang sa bibig lang po, walang katibayan na sinasabi natin bautismo. Kasi ang totoong nagsisi, may kasamang bautismo po yan. Ngayon kung nagsisi ka walang bautismo, so hindi mapatawad yung kasalanan mo. Kaya pala na sinasabi po ni John the Baptist diyan po sa Mateo 3:11 na binabautismohan ko kayo dahil kayo nagsisisi. So ang bautismo pala, ito po ay ang katibayan ng ating pagsisisi. Kaya may pangalan na din ngayon upang mapatawad tayo. Sa panahon ni John the Baptist walang pangalan kasi wala pa doon ang kapatawaran. Nandito pa po sa pangalan pa ni Kristo po. Kaya dapat natin pagsikapan na sana itong kapatawaran, makiisa po tayo. At saka sana alam po natin ang ating dapat gawin. Tulad ng maraming mga pastor na tuturo sa Facebook. So makinig lang po tayo at saka unawain natin ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay nakakabuti po mga kapatid sa atin. Ayaw ng Panginoon na may isang mapahamak. Kaya lang kung sa ating pamumuhay ngayon, ayaw lang po sa ating sariling pagsisikap, yun po sa inyong gugustuhan lang, hindi po tayo sumusunod ng kagustuhan ng Diyos, so mahirapan po tayo, no? Kung sabihin mo ngayon, tama na, nagbigay naman ako po ay tumutulong ng kapwa at saka nagsamba naman ako bawat linggo at saka sabihin natin na may takot ako sa Panginoon. Pero kung wala tayong bautismo, wala pa dyan ang kaligtasan kasi ang hatol naghintay po, no? So wag natin hayaan na doon tayo sa hatol, dapat dito tayo sa muling pagkabuhay. Kasi ang muling pagkabuhay mga kapatid, ito talaga ang napakahalaga. Ang muling pagkabuhay ng mga patay, ito po ay lahat po lang ng nakiisa kay Kristo ay sila lang po ang makasama. Tayo lang po makasama diyan na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi pwede na lahat talaga kasi kung isama ang makasalanan, so hindi pwede mga kapatid. Kaya ang unang pagkabuhay para lang po sa mga kay Kristo yan. Hindi po sa lahat, no? Kasi may dalawa pang pagkabuhay. Doon sa Revelation 20 versikulo 6 na at ang iba pang mga patay hindi pa mabuhay. Ibig sabihin, itong unang pagkabuhay kasama ng ating mga mananampalataya at mga naglilingkod ng tapat sa Panginoon, makasama po tayo sa pagpalitan ng Kristo po. Pero meron pang matira. Meron pang matira mga kapatid na ito po ay mabuhay na po sa huling araw na ito pong hatol na. Kasi doon, ang hatol talaga, isagawa na yan, ayon po sa gawa. No? Wala nang bautismado dyan. Kasi ang bautismado dito lang po sa unang pagkabuhay at saka nagpapatuloy po sa paggawa. At kayong mga backslider ngayon na hindi ka naglingkod, maglingkod na kayo sa Panginoon. Sayang naman itong pagkataon na para na sa atin makakuha pa ng iba. So sayang naman na bautismado na po tayo,
at saka hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, so sayang naman ang pagkataon binigay ng Panginoon mga kapatid na hindi po tayo makapag-benefit ng buhay na walang hanggang. Kasi ang benepisyo po natin dyan sa ating paglilingkod, at tayo po nananampalataya, nagpabautismo tayo sa pamamagitan ng pangalan niya o pumapatawad po tayo, at saka naglingkod po tayo sa Panginoon hanggang sa kanyang pagparito sa ating pagkalisang libutan, so tayo talaga ay makapunta doon sa kanyang kawalhatian. Kasi pag namatay po tayo ngayon naglingkod, diretso natin sa bayan ng Panginoon. Na yun po sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:23 na may pagtatalo sa loob ko na nais ko nang pumanaw sa katawan na ito upang makapiling ko si Kristo. So yun po ang kasiguruan mga kapatid. Hindi sinasabi dahil nagbibigay ka, nagsisimba ka, nagdadasal ka, makapunta ka doon sa bahay ng Panginoon, no? Yung naglilingkod ng tapat tulad ng mga apostol na si Apostol Pablo tayo patunay sa 2 Corinthians chapter 5 in verse 8. Mga kapatid, nasabi ng Apostol Pablo na kapag ako'y alis sa katawan na ito, nasa bahay ako ng Panginoon. So yun po ang katibayan, sa bahay ng Panginoon, hindi po sa daigdig mga patay. So bakit pinatunayan ng Apostol Pablo yan? Upang tayo ay manatili tayo sa ating pananampalataya at magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod dahil may inasahan po tayo. Kasi ang nilingkod na walang inasahan, nagdalinglangan po yan sa paglilingkod kasi walang inasahan. Tulad natin ngayon, nagtatrabaho tayo, nag-drive tayo kasi may inasahan po tayo, may sahod. So ganun din, bakit tayo naglingkod sa Panginoon? Kasi inasahan po natin yung buhay na walang hanggang na pinapangako na ating Kristo po. Yun po na buti lang sa atin na kung manampalataya lang po tayo, magpabautismo tayo, magsisi po tayo sa mga kasalanan, magbautismo at maglingkod tayo sa Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Kasi sinabi po niya sa Mateo 24:13 na ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang po maliligtas. So yun po ibig sabihin. Yung manatiling tapat lang po ang maliligtas. Hindi sinasabi na dahil nagsimba ka, dahil bautismado ka, dahil pastor ka, hanggang na lang po. Pero hindi ka naglilingkod ngayon sa Panginoon, so hindi ka rin maliligtas. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya lang po ang maliligtas. So yun po ay ibig sabihin. Paano maging tapat tayo? Tapat sa Panginoon. Hindi kayo tapat ka lang sa pagsimba. Mayroon pang salita ng Diyos na dapat isagawa natin, no? Tulad na sinabi, ibigin mo yung kaaway, idalangin mo ang umuusig sa inyo, huwag kang padaig ng masama sa masama, daigin mo ang masama sa pagitan mabuti, pakainin mo yung kaaway, painumin mo, kung nauuhaw yung kaaway mo, painumin mo. Yun ang buhay ng Christian, no? Dapat isagawa natin yan. Mateo 6:44 na ibigin mo yung kaaway, idalangin mo ang napupuot sa iyo. Yun po ang napakahalaga mga kapatid, no? Na sinabi din sa Roma 12:20, mga kapatid, na kung nagutom yung kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw, painumin mo. Na kung masama ang ginawa sa iyo, palitan mo ng mabuti. Huwag mo gantihan ng masama. Sa 12:21 sa Roma, daigin mo ang masama sa pagitan ng mabuti. Huwag kang magpadaig ng masama sa masama, daigin mo ang masama sa pagitan ng mabuti. Yun po ang pamumuhay Christian. So dapat isagawa natin yan. Paano tayo maging tapat kung natin isagawa yan mga kapatid? So yun ang po napakahalaga sa ating bawat isa. Ayon ang Panginoon na itong ating inasahan na buhay na malanggang na darating ng panahon, pagsisilang po ang ating mapuntahan. Kaya sinabi po sa Proverbs, kumangaral, Kawikaan. Sa Kawikaan sa kapitulo 14, versikulo 12, na may 100 sa tao na tilang matuwid, subalit ang dulo ang kamatayan. Ayon po sa ating akala. Kaya ang akala natin ngayon, huwag natin sabihin natin na komportable na po tayo sa akala natin. Dapat tayo magsaliksik at saka magsikap tayo na makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kung hindi kayo marunong magbasa, makinig lang po kayo kasi ito po ay ginagawa natin upang na talagang makamit natin ang biyaya ng Diyos. Kasi panahon na talaga mga kapatid na tayo talaga ay kailangan magsikap upang na ang pagpapala ng Diyos ay makamit po natin, mga kapatid. So ginagawa natin halos ang ating video o Facebook upang na patuloy tayong mag-aaral mga kapatid. Hayaan mo lang relihiyon mo kasi yung relihiyon hindi naman makatulong yan ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mga kapatid ang mahalaga na malaman natin ang kalooban ng Diyos upang ang kaligtasan talaga ay mag-isa po tayo. Yun po ang napakahalaga mga kapatid. Hindi po ang relihiyon. Kahit yung relihiyon mo, ilang relihiyon na mapasukan mo, kapag ganun pa rin ang pamumuhay mo, hindi ka pa rin maliligtas. Pero kung ang relihiyon mo ngayon
hallelujah, na nasakupan ay totoo, tama ang kanilang pagtuturo, manitili ka lang dyan. Pero kung mali naman, so mayroon naman pag-asa na alis tayo, no? Yung po yung sinasabi sa 2 Corinthians ni Apostol Pablo, chapter 6 and verse 17, na umalis kayo sa kanila, no? Pag sinabing umalis kayo sa kanila, ibig sabihin alilipin ka dyan. So mayroon pang pagkataon alis tayo sa kanila. Sabi ng Apostol Pablo, umalis kayo sa kanila, huwag na kayong hawak ng marumi, at kayo ay maging anak ko, at ako maging ama ninyo. Sabi ng Panginoon Diyos makapangyarihan sa lahat. Yun po nakasulat po diyan, hallelujah, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18, 17 to 18. So talaga ganun talaga ating gagawin. Huwag na po tayong mag-alinlangan mga kapatid, kasi sa panahon ngayon, natin alam anong mangyayari ng bukas. Ang ating buhay din parang usok lamang, ayon po sa sinasabi ni Apostol Santiago 4:14, na ang buhay natin parang usok lamang, saglit makikita at agad nawala. So ganun lang ang buhay natin mga kapatid. So dapat lang pahalagaan natin ang panahon na ito, na sana ang ating pamumuhay maging karapat-dapat sa Panginoon, kasi nakatingin ang Panginoon sa mga matuwid, no? So sinabi po niya sa 1 Peter chapter 3 verse 12, na ang mata ng Panginoon nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang pandinig ay kanyang pinapakinig sa mga dalangin, no? So ang mukha ng Panginoon laban po sa mga masama. So kaya kahit magdasal tayo ngayon dahil sa COVID-19, pero masama buhay natin, so laban ang Panginoon. Ibig sabihin hindi nakikinig siya, hindi niya gagawin ang ating mga dalangin. So balit kung matuwid ang pamumuhay natin, so kahit anong oras tayo dalangin, makinig ang Panginoon at gagawa ang Panginoon ng ating mga kahilingan. Yun po ibig sabihin. So dapat sana mga kapatid, sa ating panahon ngayon, ready na po tayo, kasi baka abutan tayo ng dilim, kamatayan, mahirap na po tayo makagawa dyan mga kapatid. Ayon po sa nakasulat sa John in chapter 12 verse 35, sabi ng Kristo po na hanggat nandito pa ang ilaw, lumakad na kayo, baka maabutan kayo ng dilim, kasi ang lahat ng gumagawa ng dilim hindi makakagawa, kasi ang dilim nakapabulag ng mata. So yun po ibig sabihin, kamatayan po natin mga kapatid. Habang buhay po tayo, dapat lang na palagaan natin salita ng Diyos, at saka dapat natin pagsikapan, ano ba talaga ang dapat gawin natin? Tama na ba itong kalagayan natin? Bautismado na tayo sa pangalan ni Jesus, subalit ating ugali, ganun pa rin. No? Pastor na nga tayo ngayon. Ilang taon pastor tayo ngayon, pero ilan mga membro natin ang kinapuputan hanggang ngayon. No? May nanakit ka pa rin sa puso mo, at saka ang ugali mo walang pagbabago, ganun pa rin. So, hindi po pwede mga kapatid na ganun ang ating gagawin habang buhay po tayo sa libutan. Kahit na sinabing pastor at Christian ka, bautismado, ligtas ka na. Mayroon pa tayong ginagawa na tinitingnan ng Panginoon upang maging karapat-dapat talaga tayo. Kasi tingnan mo yung iglesia sa Sardis, nakala nila buhay. Sabi ng Panginoon, akala nila ako ay buhay, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo ikaw ay patay. So bakit? Akala ng mga tao, sila ay Christian, pastor, o sabihin natin na sila po ay naglilingkod sa Panginoon, subalit sabi ng Panginoon, ikaw ay patay. Bakit? Hindi sinasabi dahil pastor o Christian o bautismado ay sumunod talaga ang lahat. Mayroon talaga isang nakita ng Panginoon, at mayroon nakita ng Panginoon sa iglesia sa Sardis na nakikinig, na hindi ginagawa ang napakinggan. So yun po sinabi sa verse 3, kaya magsisi ka at gawin mo ang iyong napakinggan. Ang ibig sabihin, ang iglesia sa Sardis, hindi lahat sumusunod ng kanilang napakinggan. Tulad ng pastor yan, nagtuturo. Pero hindi lahat na nakaupo, hindi lahat na nagsasamba ay sumusunod talaga sa aral ng Diyos. Mayroon talaga nagpasaway. Kaya nakita ng Panginoon sa iglesia ng Sardis, kaya sinaway talaga. Magsisi ka, no? At gawin mo yung napakinggan. So, ibig sabihin, kahit na po na sila ay pastor o Christian, na akala ng tao buhay sila, pero sabi ng Panginoon sa verse 2, sa 3 verse 2 sa pahayag, ikaw ay patay, no? Sa verse 1 to 3. So yun po mga kapatid, dapat maingat po tayo. So napakahalaga na panahon na binigyan ng Panginoon sa atin. Ayun ng Panginoon, may isang mapahamak, yun talaga ang nakasulat sa Biblia. Subalit mga kapatid, bakit napahamak ang tao? Dahil po sa ating sarili na opinion, no? Sarili natin na ugali, na nais natin gawin ang nais natin. Subalit mga kapatid, may babala po si Apostol Pedro, may babala po ang Panginoon si Kristo po. Diyan po sa John 21 verse 18, sinabi ng Panginoon, Pedro, sa bata ka pa, ikaw na po ang masunod kung anong gusto mo. Subalit pagtanda mo na, iunat mo na yung mga kamay, at iba na ang magbako sa iyo, at ihatid ka na sa dako na hindi mo nagustuhan. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo lang nasunod, pagkamatay natin, at talagang pupuntahan natin, hindi magustuhan natin. Bakit?
Kung paraiso ang puntahan ng kaluluwa sa bahay ng Panginoon, bakit hindi magustuhan yan? Pero bakit sinabi ng Panginoon hindi mo magustuhan? Dahil may dako na hindi magustuhan talaga ng kaluluwa. Yun po yung nalagyan po ng mayaman sa Lucas 16:22 hanggang sa 26. So iwasan natin yan. Mumuhay tayo na mapayapa, mumuhay tayo na may Diyos. Sa ating Kristo po tayo aasa. Tanggapin natin siya tagapagligtas sa pamamagitan ng pangalan niya, ng patawad ating mga kasalanan, at maglingkod tayo sa Panginoon hanggang sa araw na ating pag-alis sa sanlibutan. At tayo talaga, mistulan ihandog doon sa dambana ng Diyos. Sabi ng Pablo sa 2 Timothy in chapter 4 verse 6 to 8, mga kapatid, na mistulan ako ihandog sa dambana ng Diyos sapagkat dumating na oras na aking pagpanaw. So, ibig sabihin, kapag namatay po tayo, doon tayo sa dambana ng Diyos. Doon mga kaluluwa, mga kapatid, sa pinadayag 6:9 hanggang sa 11, pinadayag 20 versikulo 4. So yun po mga kapatid kaluluwa, nasa dambana ng Diyos. Doon tayo pupunta, basta maglingkod lang tayo ng tapat hanggang kamatayan, 100% mga kapatid. Bahay ng Panginoon ating pupuntahan. So yun lang po mga kapatid, ating diskusyon ngayon, na may maunawaan natin sa salita ng Diyos, na may paunawaan ng Panginoon sa ating bawat isa ngayon, ating pinag-aralan. Sapagkat mahalaga po ito mga kapatid, is like easier lang po, dahil ito po ang layunin ng Diyos. Dapat natin pagbigyan ng Panginoon. I-share lang po natin itong ating video dito po sa YouTube channel natin. Like and share lang po, i-subscribe lang po natin, kasi pag nakapasok tayo sa registration, araw-araw talaga ang ating continue sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos pamamagitan po ng banal na aklat. Ito po yung lingkod, Pastor Lito Maca, na magsasabi na sa pamamagitan ng Apostolic Believers for Christ, na ako po ay nagpapasalamat, hallelujah, sa ating Panginoon na sa lahat sa inyo rin nakatingin ngayon sa ating video. Like and share lang po, at saka i-subscribe lang po natin ito, sapagkat nakakatulong po ito sa mga kaluluwa. Kung makapasok tayo makaregister tayo sa YouTube, araw-araw talaga itong pag-aaral natin, at saka marami tayong matutunan dito, at saka maraming kaluluwa na matulungan natin tayong lahat magkakaisa sa kalahatian natin, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa. The grace, our the Lord Jesus Christ be with you us. Amen.